Sa nakaraan, nalaman ni Ijin buhat kay 006 na si Juan ay patuloy na tinutugis silang mga camp survivors at ang kanilang prime suspect sa pagpanaw ng iba pa nilang mga kasamahan. Ang tanging mga natitira ay silang siyam, liban kay Ijin na tumiwalag na sa numbers. Sa pagpapatuloy, habang tahimik nakangiting nakatitig si Juan sa gusali ng SW, biglang nagsalita mula sa likod niya si 003. Anong dahilan mo at bakit pa nga ba pumarito ka sa bansang ito? At ganun na lamang ang titig mo dyan sa gusali ng SW. Nabalitaan kong ito yung nag-iisang lugar na kahit ang ahyorn ay hindi nabutas matapos mabigo ng paulit-ulit. Hindi nga ba kahit na ikaw ay nabigo din sa misyon mo para sa buhay ng chairman? Tugon ng isa na bahagyang bumaling sa kausap habang nakatutok pa rin ang tingin sa gusali. Medyo natigilan ito saglit sa banat ng lalaki, ngunit sarkastiko din itong binalikan. Kung ganyan ka kainteresado sa SW, bakit hindi ka nalang magtrabaho para sa kanila imbes na sa ahyorn? Magiging komplikado lang yan. Nakangiting sagot ni Juan sabay humakbang palayo na tila ay may lalakarin na sinundan naman ng tingin ni babae. Tahimik ang gabi sa labas ng isang modernong gusali na nababalutan ng salamin at ang tanging ingay na naririnig ay ang mga tunog ng kanilang mga hakbang. Nababasa ni 003 na tila may ibang lugar na gustong puntahan itong si Juan. Kung kaya tahimik din itong nakasunod na parang partners in crime. Sa daang tinatahak, sa may hindi kalayuan, kung saan bihira na lamang ang mga ilaw sa daan, ay doon sila napadpad. Medyo nagtataka na itong si Quinn at bitak-bitak na ang kalsadang kanilang tinatahak. Hanggang sa binasag na nito ang katahimikang nangingibabaw. Nagtataka itong kanyang tinanong si Juan kung saan nga ba daw sila pupunta. Walang pasubali naman sinagot ito ni Juan. Si Mad Dog ay nawawala mula sa bansang ito. Kumalas siya at iniwan ang kampo sabay dinala ang kanyang sariling private unit dito bago tuluyang nawala. Pagkarinig niyo ni 003 ay tila ba ganun na lamang ang kanyang pagkagulat at hindi ito makapaniwalang nagmula pa kay Juan ang balitang ito. Andito na tayo. Wika ni Juan nung kanilang marating ang isang gusaling halos kakatapos pa lamang ng konstruksyon at hindi pa nag-operasyon. Dito ba sa lugar na to nayari si Mad Dog? Sa isip pa ni 003 na hindi pa rin lubos makapaniwala. Ngunit may biglang sumagi sa kanyang isipan at agad ito napatingin kay Juan. Teka nga wika nito saglit ng may pagtataka at may gustong makumpirma sa isa. Ibig bang sabihin nito ay matagal mo nang hinahunting si Mad Dog? Hindi lang si Mad Dog ang aking tinutugis, bagkus lahat ng may kaugnayan sa kampo. Mariing tugon nito na naningkit ang mga matang namumula, tanda ng puot at galit sa pinasaringan. Agad naman natauhan si 003 sa mga revelasyon ni Juan. Nanlaki ang mga matang kinumpirma sa kausap kung siya nga ba ang pumaslang sa mga natitirang mga kasama nila sa kampo. Nakakagulat ba talaga yan? I mean, sila yung mga sumubok at gustong paslangin ako noon. Ngayon, tanging si Mad Dog na lang at ang numbers ang natitira. Sagot ni Juan habang nagpapakawala ng nakakakilabot na mapanirang aura. Biglang tensyonado at hindi makagalaw si 003 sa puwersang pinapakawalan ni Juan. Halata ang takot sa mukha at kabilang siya sa mga target nito. Hanggang sa hinawakan na nito ang kanyang puting buhok, na parang manyakis itong hinahaplos at inilapit ang mukha sabay sabing, kung hindi ka lamang kalaban ng mga numbers ngayon, na ilibing na kita ng buhay sa mga panahong ito. Harap-harapan nitong binastos si 003 na parabang baliwala lang sa kanya ang kakayahan nito. Na-freeze at tuluyang bumagsak ang dangal ng isa sa mga sandaling ito, na hindi man lang nagawang mga tuwiran at nilamon na ng takot. Ngunit bigla itong binitawan ni Juan sabay sabing, o syempre, saka na yon matapos kitang ma-hand over sa ahyorn, kaya hindi muna ngayon. Biglang naudlot ang usapan ng dalawa at napabaling si 003 nung may lumapit sa kanila na isang matipunong lalaki at tinawag na boss itong si Juan, sabay sabing dumating ka na pala. Kanyang nakumpirma na hindi lamang nag-iisa mag-operate itong si Juan at may mga nakuhang tauhan din ng makalapit na sa kanila ng husto, ay masasabi mong well-trained soldier ito. Kanyang inireport na kompleto na ang paghalugad sa lugar, at tugma daw iyon base sa kanilang suspetsa. Hinarap naman ito ni Juan sabay tango bilang tanda ng kanyang approval. Mariing hinalugad ng tingin ang paligid, inumpisahan ang pag-aanalisa kung sa papaano ang takbo ng mga kaganapan at nakitaan ng bakas ng isang madugong labanan ang kamakailan lamang nangyari sa gusaling ito. Kanyang hinawakan ang pader na puno ng mga cracks at tama ng baril. Sabay sabing si Mad Dog daw 10 ng kanyang mga kasamahan, ay pinaslang dyan mismo sa kanilang kinatatayuan ng numbers. Pagkasambit ng numbers niyo ni Juan ay lubos na nagtaka itong si 003. Nalaman kong pinaslang siya, pero hindi ko akalain na dito yun sa lugar na ito nangyari ang ganon. Wika pa ni Quinn na nagpatunay sa pagkawala ni Mad Dog. Sa umpisa, akala ko pineke niya lang yon upang makapagtago. Pero marami ang nagpapatunay na ebidensya na dito mismo sa lugar na ito siya natuluyan. Sagot naman ni Juan habang paakyat ng hagdan.
Kaya lang, meron isang bagay na hindi tumutugma. Dagdag pa nito na biglang natigilan, kung kaya't napatanong na rin si Quinn kung meron bang mali. Siya naman pinatunayan ni Juan ng kanyang sabihing, exactly. Papaanong napadpad dito si Mad Dog ng mag-isa, at may mga alipors na hindi naman kabilang sa kampo? At papaanong kinaya ng numbers ang patumbahin siya dito mismo? Walang naging sagot sa mga katanungan ni Juan si Quinn, kaya tinuloy nito ang sinasabi. Ang bansang ito ang pinaka hindi kaaya-ayang lugar para sa barilan. Ibig sabihin, kung ano man iyon ang kanyang mga ikinikilos, ay wala ito kinalaman sa kampo, at ayaw din niyang malaman ito ng kampo. Paliwanag ni Juan kay 003 habang tuloy din sa kanyang pagsusuri ng lugar habang naakyat pataas. Si Mad Dog ay kinuha ang high ground na to upang maharangan ang mga kalaban na magmumula sa baba. Desperado itong lumaban upang mapigilan ang nag-iisang kalaban. Subalit ang kalaban niya na yon ay nagawang tiwalagin ang kanyang unang depensa at narating ang taas. Dito ipinapakita na masyado siyang naging focus sa kalaban na yon nung maambush ito mula sa likuran. Pagsasalaysay ni Juan sa kanyang mga nakikitang bakas ng sagupaan na siya naman sinasabayan ni Quinn. Ang isang tao mula sa baba kung ito ay si 002 o ibang kasapi ng number, siguradong makukuha nila ang atensyon ni Mad Dog habang ang iba ay iniikutan siya. Tama, maaaring ganyan nga. Pero kung ang kapatid ko o ang ibang kasapi ng numbers ang magmula sa harapan, hindi ba't dapat magiging on high alert si Mad Dog para sa ambush? Ang mga bakas dito ay iba ang ipinapahiwatig. Sigurado akong nahuli yun ng hindi nakabantay, completely off guard na para bang hindi niya ito inaasahang mangyari. Salaysay pa ni Juan, natuloy sa pagsusuri ng mga baka sa paligid, na siya namang ikinamangha ni 003. Ang taong nanggaling sa harapan ay hindi isa sa mga numbers. Subalit halatang lumaban din ng husto si Mad Dog sa abot ng kanyang makakaya para mapuksa ang mga kalaban, na para bang alam na nito sa umpisa pa lamang kung gaano sila kadelikado. Nagiging interesado si Juan sa mga natutuklasang mga bakas na nagsasabing hindi taga-numbers ang dumali kay Mad Dog. Siya naman ang kawalang masabi ni Quinn na naiwang sumasang-ayon na lamang sa isa. Sino kaya ang taong ito? Nangingiting sambit ni Juan na parang nagagalak sa kakayahan nito. Napaisip naman bigla si Quinn sa mga nasambit ni Juan. Isang taong may alam sa sikreto ni Mad Dog na pilit niyang itinatago sa lahat. Ang isang taong may koneksyon sa numbers ng walang ano-ano ay naudlot at sabay na biglaang may nasulyapan ang mga ito. Matirik ang mga tingin at biglang nag-high alert ang dalawa sabay tutok ng baril, liban kay Juan na nanatiling kampante at nakapako ang tinging nakapamulsa. Isang hugis lalaki ang biglang nagpakita sa kanila sa may hindi kalayuan. At yun na ay si 002, suot ang paboritong long coat at cool ang dating. Nagulat saglit at di nakapagpigil si Quinn nung makita ang kanyang ex-boyfriend, na tila ba ay tinatawag pa nito na may halong pagtataka. Nakangiting binati ng kuya ang bunsong kapatid habang nagpapakawala ng pulang aura. Sa wakas ay nagpakita ka na rin. Walang imik naman ang bunso at seryoso ang mukhang namumula ang mga mata. Sabay nagsipaglabasan na rin ang dalawa pa nitong mga kasamahang nakakubli sa poste ng gusali. Sina 004 at 008 na nakatutok na rin ang kani-kanilang mga baril kay Juan at sa kasamahan nito. At nagsama ka pa ng iba. Bigkas pabigla ni Juan nung makilala ang dalawa. Napabulong naman si 004 na totoo ngang buhay ang ogag na yan, habang si 008 ay napapangiti na lamang sa naging reaksyon ni Kulot. Narinig ko ang mga sabi-sabing tumatanggap kayo ng utos mula sa batang yan habang nasa malayo ako. Pasaring ni Juan sa dalawa. Ni hindi mo nga kayang makuha ang top spot. Inisantabi ka lang ng isang baguhang paslit na huli pang sumali kaysa sa sayo, dapat mahiya ka sa sarili mo. Si Juan nakausap si 002 na parang pinapangaralan. Hindi ako naparito upang mag-aksaya ng laway sayo. Matalim na sagot ni 002 sabay tanong sa kuya na bakit mo kami binubuntutan. Mata sa mata at napakalinaw ng hangarin niya dito, na siya namang tinapatan ng kuya ng may sarkastikong ngiti. Siyempre upang lipulin ang kampo sa ibabaw ng mundo at gawing abo. Kasama kayong lahat na gumapang palayo sa lugar na yon. Nanunuot at tagos ang puot sa titig ni 002 sa kuya ng kanyang sabihing ayos lang sa amin yan. Narinig naming buhay ka pa at balak din naman talaga namin tapusin ang nasimulan. Humalakhak ng malakas si Juan sa narinig mula sa kapatid na nagpaalala ng kanilang naudlot na labanan nung mga trainees pa lamang ang mga ito sa kampo. Biglang nag-finger snap si Juan, hudyat upang lumabas at magpakita ang dalawang nakakubli mula sa katabing gusali, na nakatutok ang baril at naka-full battle gear. Sinundan ito ng dalawa pa mula sa ibang anggulo naman ng kabilang gusali at nagbigay signal kay Juan. Matapos ang dalawa ay apat na sabay naman nagpakita sa ibang gusali na wari mo ay nakapang sniper rifle.
Siyang ipinagyabang ni Juan na ang mga sundalo daw na ito ay kanyang pinamunuan mismo ng personal ang training, hindi daw ito katulad ng mga numbers na kalahating hilaw na inutil. Matapos maglabasan ang mga tauhan ni Juan, ay hindi rin nagpatinag itong iba pang miyembro ng numbers at isa-isa na rin nagsilabasan sa kanilang pinagtataguan. Sina 016, 005 at 018 na bitbit ay long-range firearm din subalit may isang ingrande ang nag-entrance bigla, mala Spider-Man ang datingan na walang suit at nakalambitin mula sa parapet ng gusali. Nakamaskara ito ng itim at may matalim na tingin. Ito ay ikinagulat ng dalawa ang kanyang pagdating mula sa likuran na napatingin. At agad na patanong kung ano ang ginagawa ni 001 dito, na siya naman noon ay naka-kneeling firing position. Ganon din ang reaksyon ni na 004 at 008 na tila ba hindi nila nagustuhan ang pagdating ni 001 sapagkat ayaw na nila madawit pa ito sa gulo ng numbers at may pamilya itong pinoprotektahan. So ito yung isang pang number 1 na wala akong kaalam-alam. Nangingiting sambit ni Juan na nagagalak sa nakaambang kaganapan habang sa kanyang likod si 003 ay pilit na inaaninag kung sino yung nakamaskara, kung yun ba raw ay si 006 at nahihirapan siyang kilalanin ito gawa ng masyado daw madilim upang makilala ang kanilang mukhang nakamaskara. Kung ating matatandaan ang huling sagupaan ni na 003 at Eugene sa Chapter 174, kung saan binalak ng Forrest kasama si 003 at alis na paslangin ang chairman ng SW na siyang amo ni Eugene. Sadyang nabigo ang mga ito sa misyon gawa ng buwis buhay na pagtatanggol ni Eugene sa chairman. Sa ganitong tagpo, ay hindi nakilala ni 003 si 001, kung kaya't ating mauunawaan na sa kasalukuyan ay hindi makilala ni 003 ang nakamaskarang 001. Nung mapagtanto ni Juan na parang nakahanda rin ang kalaban, ay mahinahon itong inihayag na kung magsisimula tayo ng walang pakundangang inkwentro ngayon, ay malamang hindi matatawaran ang mga casualties. Ipagpaliban natin yon sa susunod na pagkakataon. Bagkus, bakit hindi tayo mag-umpisa sa isang formal na batian? Naiwan namang nagtataka si 002 sa mungkahi ng kuya, nakasabay niyon ay inutusan ang kanyang tauhang nasa likod upang harapin si 002. Biglang nag-tiger look ito at nag-iba bigla ang orang nakatitig ng mahigpit sa isa, sabay sabing marami na akong narinig patungkol sa'yo mula kay bossing. Tignan natin kung ano ang kaya mo. Sa kabila ng intro niya na yon ay walang sagot at parang bato lang itong si 002. Hanggang sa si 004 na umalma at humakbang paharap sabay sabing tumigil ka sa kalokohan mo. Yo mga lods, gusto ko nga pala bigyan ng pansin ang ating mga bagong subscribers. Yan. Salamat ho at napansin ninyong munting channel na 'to. Isabay ko na nga rin ho pala si Ginoong Dexter na walang sawang sumusubaybay sa ating mga episodes at palaging nagpapa-shoutout. Ayan, salamat ho sa inyo. Patuloy na papalapit si 004 upang harangin si Su na tauhan ni Juan. Sino ka ba sa tingin mo upang hamakin ang kakayahan ng isa? Sambit ni Kulot ng may mapanuring tingin. Umalis ka dyan. Hindi ikaw ang gusto kong makaharap at wala akong interes sa kakayahan mo. Harapang pagtaboy ni Su kay 004, dahilan upang mamula ito at nag-umpisang magpakawala ng ora. Anong sabi mo? Naningkit ang mata biglang gustong lamunin ang kaharap. Su, siya yung tipo ng tao na nabubuhay para lamang sa knife combat. Siya ang pinakamagaling sa lahat ng numbers pagdating dito. Sabat ni Juan na nagpaiba bigla ng tingin ni Su kay 004. Kanya itong binalingan at hinarap si Kulot ng may pagnanasang makalaban ito gamit ang patalim, kaya inilabas nito ang kutsilyo, sabay hamon sa isa. Tingin ko ay dapat kitang unahing talunin. Wika nito habang naka-battle stance. Naguluhan pa bahagya si Kulot sa ipinakita ng isa, subalit buhat ng sabihin ni Juan na mukhang masaya ito, at si Su naman din daw kasi ang pinakamagaling. Pagdating sa knife combat sa hanay ng kanyang mga tinuruan, ay nag-iba bigla ang timpla nitong Kulot, na ngayon ngiting-ngiti sa bago na naman niyang target upang pakapagpakitang gilas. Kanyang hinugot ang patalim bilang sagot sa hamon ng isa, habang sina 005, 016 at 018 ay nanatiling walang imik lalo na ang ating bida na taimtim na nagmamatsyag sa kapaligiran. Sabay kumaripas at nilusob ang isa't isa na tanging naiwan ay bakas ng kanilang agarang pagkilos. Dama ang matinding tensyon sa paligid, walang takot nilang sinalubong ang nakaambang panganib. Parehas na handang tapatan ang kakayahan ng kalaban, upang malaman kung sino nga sa kanila ang tunay na may sapat na kakayahan upang manatiling pinakamagaling sa kanilang larangan. Sa mabilisang pag-atake, kanilang napag-aralan ang galaw ng isa't isa, na sa paghawi ng patalim ay punterya ang mata at sa parehong pagkakataon ay iniiwasan ito. Halos pantay ang bigat at bilis ng kanilang mga galawan. Walang bitawan, walang sukuan, tanging harapan lamang ang natitirang opsyon.
Matinding konsentrasyon ang ipinamalas ng dalawa at pilit sinasabayan ang galing at antas ng isa na nag-iwang napapamangha ang mga nakaabang. Si 004 talaga bulong sa sarili ni 008. Siya ay umaatake ng walang ibang gamit kundi kutsilyo, ni hindi niya pinapakita ang kanyang footwork. Pagsang-ayon pa ni 005. Ang kalaban ay ganyan din ang ginagawa sadyang tinatapatan si 004. Dagdag ni 018. Matalim naman na nakatutok si 003 na napapaisip sa nasasaksihang laban. Ito ang klase ng labanan na walang ibang inaasahan o pinagkakatiwalaan kundi ang pinaigting na kasanayan at talas ng pakiramdam. Matinis ang kalansing ng dalawang metal sa mga palitan ng heavy blows, kasabay niyon ang mga nagtatalsikang dugo mula sa kani-kanilang mga sugat. Lumipas ang ilang minuto at walang umaatras na nagpaiwan sa iba upang humanga sa kanilang ipinamamalas. Isa itong pagpapakita ng tapang at karunungan. Wika ng isa habang ang isa naman ay sinabing pareho daw silang mga hangal. Samantalang si 001 na nananatiling naka-kneeling firing position pa rin, ay napapaisip kung kailan ibinalik tayo sa nakaraang tinuturuan ni 004 ang batang Ijin. Kung ang kalaban mo ay lubhang magaling pagdating sa patalim, alalahanin mo na kahit ang minsang pagkurap ng mata ay napakadelikado. Kapag nangyari yon, sa oras ng iyong pagkurap, maaaring nakabaon na ang patalim sa iyong lalamunan. Mapanuksong saad ni 004 sa batang Ijin na walang imik. Malamang sobra-sobra ito ngayon para sa'yo upang maintindihan mo ngayon, subalit tandaan mo pa rin ito. At magpasalamat ka dahil tinuturuan kita. Alalahanin mo walang ibang natututo sa akin ng knife fighting kahit magmakaawa pa yung mga yon. Nang nananatiling walang imik at blankong ekspresyon ni Ijin ay dun na pumutok sa galit si 004. Anong klaseng mukha yan? Yan na ba yung mukhang nagpapasalamat? Asar talong tugon ni 004. Nang biglang ibinalik tayo sa kasalukuyang labanan, kung saan medyo may kalaliman ang paghiwa ni Kulot sa kaliwang braso ni Su. Ramdam na ang sobrang stress sa katawan, lalo na sa kanilang mga mata na halos mamutok na ang mga ugat dito. Subalit magpagayunman ay matira matibay. Dito makikitang unti-unti nang nakalalamang si 004, nang kanyang napaulanan ng wasiwas itong si Su, na hinarang ang kaliwang braso upang makaiwas sa isang critical hit. Napansin kaagad ni 008 ang unti-unting paglamang ni 004 sa laban gayon din ni Juan, kung kaya't pinuri nito ang isa sabay sabing malaki daw ang ikinaunlad nito, higit kaysa sa kanyang inaasahan. At napapangiting idinugtong na ang master mo ay siguradong masisiyahan. Pagkabanggit nito ni Juan ng master ni 004 ay biglang natigilan ito pansamantala, dahilan upang masugatan ito sa kanang braso, na siyang ikinagulat naman din ng tatlo, na naiinis sa ginawang distraction ni Juan. Nang pinaulanan ng atake itong si 004, na noon ay napapaatras na at nahihirapan hanggang sa tuluyan na itong magapi. Nang hindi na makalaban pa ay itinigil na ni Su ang pag-atake at kanyang idiniklara ang kanyang pagkapanalo. Naiinis man ay walang magawa naman itong si 004. Samantalang si Juan, dahil sa nanalo ang kanyang manok ay todo pangotya naman kaagad. Nag-improve ka nga ng kaunti simula noon pero halos wala naman pinag-iba dahil talunan ka pa rin hanggang ngayon. Nangingiting wika ni Juan kay 004 na siyang ikinapiko nito ng husto, subalit wala naman na magagawa pa sa sitwasyon, kung kaya't tinodo na nitong isa. What? Gusto mo bang sabihin na kaya ka natalo dahil sa nawala konsentrasyon mo sa sinabi ko? Hindi naman na nakasagot pa si 004 kundi ang manggalaiti na lamang at sinisingil na rin ang pagod. Totoo ngang nawala ang focus ni 004 dahil sa ginawa ni Juan, subalit kung sa tunay na laban ay palusot na lamang ito. Sa isip pa ni 008 na naantala nung biglang nagsalita na naman si Juan. Kung wala nang lalaban pa sa inyo, di dito na tayo nagtatapos. Namuo naman kaagad ang pawis sa mukha ni 008 at alam niyang wala siyang kalaban-laban dito kung kaya't inaaral na niya ang sasabihin kung paano makalusot. Ngunit hindi pa man niya natagpi-tagpi ang sasabihin ay meron biglang lumapit sabay sabing ako na. Ikinabigla ito hindi lang ni 002 na siyang diretsahang tinignan sa mata si 001. Na noon din ay seryoso sa kanyang hangarin. Napalingon din ng sabay ang iba pang numbers sa kinaroroonan ng ating bida ng may halong pagtataka. Mas lalong na-excite naman din si Juan at nangingiting nakaabang. Nang makalapit na si Ijin kay 004 ay kanyang kinuha ang punyal nito. Napapaisip pa si Kulot tungkol sa binabalak ni Ijin, ngunit kalaunan ay ibinigay na rin nito ang sariling sandata sa isa. Tulad ng karaniwang ekspresyon ni Ijin, walang imik at seryosong tinungo at hinarap si Su na siyang nagtataka sa kawalang reaksyon ng ating poging bida.